Dear Mr. Katapang, we enclose 2 copies of your 2023 income tax return. We have prepared your return based on the information you provided to us. Please mail 1 copy of the return to Canada Revenue Agency or CRA in the enclosed pre-addressed envelope on or before April 30, 2024. The second copy is for your records. Your return shows a refund of $2,071.95. Wow. $2,000, 71.95. Please sign the following forms on your CRA copy of the return. The certification section on the last page of the T1 return. You will receive a GST credit of $468.68 paid in quarterly installments as follows: July 2024, October 2024, January 2025, and April 2025. Okay, $116.17 each quarter. You will receive a climate action incentive payment of $849.20 payable in quarterly installment of $212.30 in April, July, and October 2024 and in January 2025. Ang laki! Oh my God. Buwing-bawi ko yung tax ko dito na binabayad sa kanila talaga. Oh. 2,071.95. Tapos may GST pa ako makukuha ng 464.68 and meron pa akong makukuha na calamity action incentive payment 849.20. Wow. Almost nasa 3,500 more than. Saya. Thank you, Lord. So nag-file ako ng tax. So mahirap kapag first time up. Kasi kailangan ko pang i-email yung tax return ko. Hindi daw nila ma-electronic mail. So pero thanks God. Tapos na. Ako ng post office, nagpatuloy ko sa kanila kasi sabi ko bago lang po talaga ako dito, hindi na ibigay ako dito. Binayad naman ako ni Ma'am Brenda, thank you sa kanya. Nagpila pa ako sa post office kasi sa Winnipeg pa, i-email actually, not email, mail sa Winnipeg pa. So sabi ng staff sa post office, it will take 5 to 7 days bago makarating doon. Pero nakakatuwa kasi malaki yung tax return, 1,000 plus. Tapos January 8 may makuha pa akong 100 plus. Sa GST ko nasa 400 plus yung GST. Ayos diba? Masaya, sulit. Iipon ko yan pag-apply dito, pagpunta ng asawa ko at saka ng anak ko, ng assist namin. So ayos.
Laki, nakakatuwa. Bumabalik talaga yung binabayaran nating tax dito. Na-miss ako halos 7 months pa lang ako dito. Umutin ako ng July. Ngayon, kuwan pa lang dito, March. Running 8 months pa lang. Pero ang saya, nakakatuwa lang. Ayun, $12 din yung binayaran ko kasi gusto ko ring matrack kung nasa ano ba yung ipinadala ko. So nagbayad ako ng additional $9 for the traffic. So dapat $3 lang pala siya, naging $12 siya. Ito ano yung bayad mismo kasi per gram yung pagbabayad dito ng pag nagpapamail ka. Tapos yun nga, nagpakuha ko ng gusto kasi ng tracking number yung $12 siya. Siyempre malaki-laki na po ito, diba? Masaya, worth it. Tapos yung binayaran ko mismo kay Ma'am Brenda din sa guys ng tax is $47.25. yun yung amount niya. Not bad kasi hindi ko rin naman talaga alam kung paano ginagawa. Tapos sa first time yun pa may pet kasi nga sabi nga normal daw talaga kapag mga first time na magpapal ng tax, pinapasan talaga nila sa main branch ng tax. Hindi nila ma-file electronically. So by the next time na magpapal ako, by the next time siguro okay na siya. Ngayon lang talaga kasi ng first time na lang. Wala pa rin ako sa taon sa Canada. Pero malaki pa rin nakuha ko. Nakakatuwa din. 2,000 plus. Mamaya rin papakita na hindi rin dito sa inyo. Nagkano siya. Ay, sipin pala yun. Kasama ko kanina kasi si Anob nung nag-file kami. Dalawa kami. Kasi yung sa kanya, wino-workout pa. Tapos ako nga, i-message ako ni Ma'am Brenda. Sabi nga niya na pumunta ko muna dito kasi hindi ko ma-email siya electronically. Kaya gagawin natin, session natin siya sa mga branch. Sabi nga lang niya, baka medyo week or more than a week o makukuha yung pera. Kasi tayo nga, papadala pa doon kahit 7 days na. So, isang linggo na yung halos. Yun, pero okay lang. At least nakaraos na. Nakapag-file na ng tax return. Saya. Ayan. Hindi masyadong malamig ngayon. Hindi pala masyadong malamig. Kanina minus 21. Minus 21 pala kanina. Pabalik na ako, nagluto na rin kasi ako. Day off ko nga pala ngayon, Wednesday and Thursday. Kala ka magkasakit dito, maaga pa naman. Sana Wednesday and Thursday na rin din lagi ang off ko. Kasi favor sa akin, may mga nakakasabay ako pag may gusto ko pumunta ng Edmonton yun. Di sinani ng nunag, nakakasabay ako sa kanila. Baka makakawa, ganun. Ayun, tapos yun nga, message ko na lang siguro si ano na ito salita na nauna na ako sa kanya kasi dapat sabay kaming babalik pumunta kami doon ng mga around 10, 9 yung start niya ni Ma'am Brenda na natanggap ng mga application ng tax hanggang 9 AM to 3 PM siya. Tapos every Wednesday lang. So ito yung first Wednesday na nandito siya. Kaya sinamantala na namin. Tapos sinagahan namin. Para kami yung una. Ayun nga, kanina nga kami yung pinakaunang dumating.
Yun, tapos tinanong, basic lang, tinanong lang yung birthday ko, tapos yung address, tapos PO Box, tapos ilang months or years na ba akong nag-i-stay dito sa Canada. Yun lang naman yung tinanong niya. Tapos afterwards sabi niya i-message niya kami kapag okay na. Yung sa work ko kasi nanggaling pa sila ng Ontario, kaya medyo marami silang T4 na tinatago yun yung documents na kailangan namin sa pag-apply ng tax. Siya at saka yung kanyang asawa, yun, nanggaling sila ng Ontario, kaya medyo marami silang T4 na ipinal. Sa akin isa lang kasi dito lang naman ako sa Smoky Lake. Pagdating ko dito na talaga ako nag-work. Yun, medyo mas naunang natapos sa akin. Tapos nga may-message ako ni Ma'am Brenda na ganun nga, hindi daw niya electronic email, kaya pumunta na lang ako doon. Pinabalik niya ako kasi nga kailangan kong isend through courier. Eh, malalapit lang naman lahat dito. Yung post office malapit lang everywhere, magkakatabi lang talaga sila, kaya yun, nagpag-guide lang ako sa kanya. Kinabahan din talaga ako, naku, paano kaya to, hindi ko talaga alam, no idea kung paano. Sabi niya, tapos yun, pagdating ko naman prepared na naman nandun na yung address yun. Tapos may pinirmahan lang ako, pinipirmahan lang niya ako doon. Tapos sabi niya, okay, send mo to, punta ka ng post office ngayon, ito yung address, blah blah blah. Tapos dating ko sa post office, sabi ko ngayon wala rin akong envelope, so bumili din ako ng envelope muna doon. $2 yung envelope yun. Tapos address nila, kinokta ko lang kung ano yung ginawa ni Ma'am. Yun, tapos yun na, that's it. Buti makakon din yung stop kasi mali pa yung nalagay kong postal code, 3MC 3M3 pala. Buti nakita niya, tapos nahanap siguro niya, tinanong niya sa akin kung, sabi niya tapos dinobot ko 3M3 nga sir. So yun, okay na, waiting na lang. Medyo malaki-laki, 2,000 plus, oh my god, parang almost 3,000, malapit na mag 3,000. Almost pala kasi yung GST ko rin pala sinama, nasa 500 plus, almost 3,000 plus pala. Tapos may calamity pa sila sa weather, kasama din, nakakatuwa yung kasi nga winter dito, medyo matindi yung winter. Meron din silang budget para doon sa amin, galing mo. Worth it. Siguro mga 3,000 plus. Papakita ko sa inyo, binidyohan ko kasi kung yung pinilapang ko. Tapos yung iba, syempre hindi naman lahat may papakita sa inyo kasi nga, syempre yung mga SIN number yun, medyo sensitive yun, personal lang talaga dapat. Pero binidyohan ko kanina kung paano yung ginawa ko. Saya, worth it. Yung sinabi niya sa akin na ito yung amount na makukuha, tinignan ko, really, I'm so happy. I'm so flattered. Worth it talaga yung katoyan, yung pinabayaran mong tax dito, worth it. Babalik talaga sa'yo, promise. Kung binabayad mo, malaki man, even yung mga grocery mo, mga GST mo, babalik sa'yo yun. Sabi nga nila dati nga daw pati yung pagpapadala mo ng pera sa pamilya mo, like ako sa Pilipinas, nagpapadala lagi ako sa misis ko kada paycheck, kada bi-weekly. Dati daw kasama rin daw yun, ngayon hindi na. Grabe, sabi ko ayos talagang parang nag-ipon ka lang. So inipon mo yung pera, tapos ngayon ito na, hawak mo na uli. Saya lang. Saktong-sakto pa naman, day off ko, Miyerkules, tapos first day ni Ma'am Brenda doon. So yun, everything goes well, everything goes smooth. Thank you Lord. I-update ko na lang ulit kayo sa mga susunod na weeks siguro sa update, kasi it will take time din bago makarating sa Winnipeg. Siyempre na process pa nila yun, pero at least may asahan tayo.
Yun. Tapos regarding sa application ng PR, wala pa rin update. Naka-on pa rin siya post. Pero hopefully bago mag July, kasi July yung 1 year ko dito and dapat July ko siya apply, is okay na yun. Bumalik na ulit para makapag-file na ako ng aking PR. Nakuha ko na rin mag-in ako dito. Mahirap din mag-isa rin sa totoo. Masaya. Tapos ano pa ba yung baka kailangan ko uling kumuha ng IELTS ko, yung IELTS ko, kasi mag-expire siya ng July 23. Magpapail ako ng July 16, so ilang 5 days na lang yung 5 days, 6 days na lang yung remaining ng validity ng IELTS ko, kasi 2 years siya. So hindi sinasuggest nila na kumuha uli ako, pero kakailanganin ko rin nga yun kasi nga after nomination, so pagpa-file ng PR mo kakailanganin ko talaga yung class. Siguro yung gagawin ko gano'n na lang, medyo mahal doon na sa $300, pero kasi naman yung kapag nasa tier 4-5 naman yung job description mo, basta maka-4 ka lang naman sa reading, sa speaking, sa listening, yun lang naman ang mahalaga doon. Basta maka-band score ka lang ng 4, okay na sa kanila. So yun siguro ang gagawin ko. Tapos yung West ko, naghihintay pa rin naman ako hanggang ngayon yung anong update doon. Hopefully bago mag-end yung itong March, ma-receive na rin yun para makuha ko na rin yung credentials ko. So yun lang, dito na ako sa bahay. Maglilinis muna ulit ako, medyo maatong nagising. So linis muna ng bahay and ayun muna. Yun lang, saya ng araw na to. Laki, nakakatuwa lang. Worth it talaga yung binabayad natin tax dito. Isa sa magandang benefits kapag nandito ka sa Canada talaga. Nakita kong ganda talaga. Parang nag-ipon ka lang tapos balik din, diba? Lamig. Nag-jogging pants ako pero walang boxer man lang, pambira. Ayan o, ang lamig pa na, nagyayelo na yung aking, nag-i-snow na yung aking kilip tsaka yung mata ko. So yun, see na lang ulit, update ko na lang ulit kayo mga kapips, mga susunod kong vlogs. Yan yung paligid ko ngayon, mayelo pa rin. Sabi sa forecast, severe daw yung snow, yung weather ngayon, severe daw yung lamig dito, extreme cold daw dito sa may Smoky Lake. Okay lang. Mas masaya yung income tax. So yun lang, yun na lang mga kapis. Bye-bye ulit, God bless you all. Thank you nga pala for continue supporting my channel and subscribe kayo, and I'm hoping na nakapagbigay inspiration ako at saka tulong sa inyo sa mga pinagagagawa ko dito, sa mga pinagsasasabi ko sa inyo, and keep on dreaming lang sa mga gusto makarating dito. Anything is possible, syempre with the help of God, and syempre kikilos din tayo, gawa rin tayo ng paraan para makapunta dito, and God will do the rest. Do your part, then God will do the rest, diba? So yun lang, part muna yung bike ulit. Nakapag-bike ako kasi naglinis ang daan, so makikita niyo yung daan namin, malinis siya, you know? Malinis siya, kaya pwede mag-bike, hindi naman madalas. Tapos nag-winter boots na rin ako, gloves yan. So yun lang, anong oras ba dito? Next week pala ba, balik na pala uli yung timing namin kasi
nagbawas ng 1 oras dito during winter, pero next week babalik na uli. So yung normal difference ng time namin dito sa Canada at sa Pilipinas is 12 hours, naging 13 hours because of the summer, pero this week babalik na uli sa 12 hours. So yun lang, in-update ko lang kayo. Ganda ng paligid, oh. Sarap tumambay, kaso ang lamig. Diba? Ayan, mga nasa working mga kasama ko, tapos ayan, ako lang nandito pa. Ayan. Saya, thank you Lord. So sino lang mga kapips, bye-bye na uli. God bless you all, bye-bye.